Huli na ang lahat sa kanya, Elena. Wala na siyang buhay. Naubusan pa siya ng dugo bago pa ba natin siya malapatan ng lunas. Kailangan mo sabihin ng mga salita, Elena. Sabi mong pumasok ka. Papasukin mo ko. Ngayon na. Kaya na, Elena. Pinaghirapan namin itong bake na ito. Siguradong hindi mo malilimutan ang lasa nito. Hindi ako ang inyong alay, Apong. Ako ang inyong kabayaran. Tatapusin na namin ang kasamaan niyo! Sa baryo ng Aurora, umaga pa lang ay amoy mo na ang lansa ng isda, hindi dahil sa dagat kundi sa dalang paninda ni Aling Susan. Ako si Elena, isang ampon ni Apong Isaak, isang tanyag na albularyo sa baryo namin. Utang ko ang buhay ko sa kanya, kaya naman malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Ngunit ang nakaraan ko ay may mapait na kapalaran na kailangan kong pagpilian kung ano ang mas makabubuti. Ang manatili sa katahimikan ng baryo o harapin ang katotohanang matagal nang itinatago ng aking amain. Umpisahan natin ang kwento kung saan ay nagising ako dahil sa ingay ng boses ni Aling Susan sa labas. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, like at comment para updated ka sa mga susunod pang magagandang kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Isda! Isda! Sariwang isda kayo riyan! Ale, ang aga-aga natutulog pa ho ako. Eksaktong 6:00 ng umaga ay narinig ko na naman ang boses ni Aling Susan. Halos 1 linggo nang may matandang babae ang nambubulabog sa baryo namin tuwing umaga. Pero ang pinagtataka ko, nagiiwan siya ng isdang nakabalot sa dyaryo, sa tapat mismo ng pintuan namin. Oh, may isda na naman dito. Tay, iniwan yata ito ni Aling Susan, no? Kunin mo na, sayang din yan. Masama ang nagtatapon ng grasya. Mabuti-buti na lang, nakalibre tayo ng ulam, tay. Ang bait naman ho ng ali na yon. Anong pinagkakaguluhan niyo dyan, Jason? Samahan mo akong manguhan ng ugat sa bundok. Tanghali na naman ang gising ni Elena. Sikat na ang araw pero mahimbing pa rin ang tulog. Sige holo, hayaan niyo na. Nag-iisang prinsesa natin yan saka malapit ng kaarawan niya eh. Saan man ang galing ang isdang yan? Sariwang-sariwa ah. Sigurado akong galing kay Aling Susan to. 1 linggo na tayong may supply ng isda eh. Hindi kaya utang ito? Baka biglang pabayarin sa atin to. Susan, yun ba yung naglalako tuwing 6:00 ng umaga at 6:00 ng gabi? Oo, tay. Wala pang nakakita ng buong mukha niya dahil laging nakabalot. Siguro may tama sa mukha yon. Makikita din natin kung sino siya. Malalaman natin kung bakit nagiiwan siya ng isda sa atin. Narinig ko na ang paglabas ni Apong Isaak at Jason. Nagpanggap muna akong tulog dahil ayaw kong sumama sa bundok para kumuha ng halamang gamot. Kung hindi lang masakit ang puson ko, ay sasamahan ko si Apong Isaak. Nang naramdaman ko mag-isa na lang ako sa kubo, ay lumabas na ako sa maliit kong silid. Nakita ko sa mesa ang dyaryo na may lamang sariwang isda. Galunggong ang isdang yon, kaya naman ipinrito ko na lang ng bandang tanghali para hindi na masyadong maraming sangkap. Gising ka na pala. Bumalik na ba si na Jason? Hindi pa ho, kuya. Anong oras na oh? Pero wala pa rin sila. 4 na oras na silang nandun ah. Sunduin ko na kaya? Alam ko nagpaparinig sa akin si Kuya Ramon, pero hindi pa rin ako umimik. Hindi ko kayang maglakad sa ilalim ng tirik na araw at masakit pa rin ang puson ko. Ilang minuto lang ang lumipas ay bumalik na sina Apong Isaak at Jason. Si Jason ay may akay-akay na matandang babae, duguan at walang malay. Meron din siyang mga kalmot at tuyong dugo. Ano nangyari dyan, tay? Nakita namin doon nakatago sa tabuhan malapit sa sapa. Sigurado kung hindi mabangis na hayop ang may gawa nito. Tingnan mo ang sugat niya at kalmot. Parang mas lalong umitim. Ramon, kunin mo yung langis sa altar. Elena, ihanda mo mga dahon ng sambong at ugat ng makabuhay. Bilis! Mabilis ang bawat galaw ni Apong Isaak. Inilatag nila ang matandang babae sa papag.
lupaypay at naghihingalo dahil sa nawalang dugo sa kanya. Habang nililinis ko ang mga sugat niya, lalong tumindi ang kaba ko. Ang mga kalmot niya ay parang ukit ng itim na mahika. Hindi yun naghihilom at mas lalo lang nangingitim. Bumulong ng isang matandang orasyon si Apong Isaak habang nakapikit ang mga mata niya at nakatapal ang dahon ng sambong sa mga sugat niya. Ibinuhos ni Apong Isaak ang lahat ng kanyang kaalaman sa panggagamot. Ipinahid niya ang pinitpit na ugat at ibinulong ang pinakamalakas na orasyon na tanging siya lang ang nakakaalam. Pero sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, parang mas lalong nahihirapan at naghihingalo ang matandang babae. Napansin ko rin si Apong Isaak na nanghihina at nauubusan ng lakas, kaya naman hinawakan ko siya sa kanyang braso. Tay, tama na po. Baka kayo naman ang mapahamak. Tungkulin ko ang manggamot sa mga taong nangangailangan. Hindi ako pwedeng huminto. Tama si Elena, tay. Hindi mo na mapapagaling ang taong naghihingalo. Hindi na kaya ng kapangyarihan mo dahil sa katandaan mo na rin. Itigil mo na ang... Hindi pa tapos magsalita si Kuya Ramon nang biglang nawalan ng malay si Apong Isaak. Sa edad niyang 58 taon ay naubos na ang lakas niya dahil noong kalakasan at kabataan niya ay walang humpay ang mga tao na nagpapagamot sa kanya. Nahinto na lamang at nabawasan ang nagpapagamot sa kanya noong nagkaroon ng maliit na center sa baryo namin. Pero ang ibang pasyente ay kay Apong Isaak pa rin pumupunta, lalo na kung hindi gumagaling sa tableta sa mga taong may sakit o may karamdaman. Mabilis na binuhat ni Kuya Ramon at Jason si Apong Isaak para ihiga sa kabilang papag. Ang kanyang balat ay kasing lamig ng yelo at ang kanyang paghinga ay halos hindi na marinig. Sa sobrang pilit niyang isalba ang buhay ng estrangherong babae, parang pati ang sarili niyang hininga ay naisama sa orasyon. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Hilig kasing magkikilos imbis na magpahinga na lang dito sa kubo. Jason, tulungan mo akong buhatin si tatay sa papagdali. Opo, tay. Pero paano matandang to? Wala nang lunas sa kanya, anak. Ang mga kalmot niya ay galing sa aswang na unti-unting nilalaso ng buong katawan niya. Anumang oras mamamatay na rin siya. Tulungan mo na ako dito. Kuya, kukuha po ako ng tubig at mainit na bimpo. Kailangan ni tatay ng matinding pahinga. Baka hindi na kayanin ng puso niya ang ganitong pagod. Habang inaasikaso namin si Apong Isaak, isang nakakapangilabot na katahimikan ang bumalot sa kubo. Lumingon ako sa matandang babae na nakahiga pa rin sa isang papag. Ang dugo niyang umaagos noon ay tumigil na. Hindi dahil gumaling na ang sugat, kundi dahil wala ng dugong mailabas ang kanyang katawan. Uli na ang lahat para sa kanya, Elena. Wala na siyang buhay. Naubusan na siya ng dugo bago pa man natin siya malapatan ng lunas. Sobrang pag-aalala ni Lolo sa kanya kanina. Nakakalungkot lang dahil hindi nagawang isalba ni Lolo ang buhay niya. Sana ang pagkawala ng buhay niya ang pagsalba ng buhay ni Lolo. Binalot na namin ang matandang babae sa isang banig at kumot. Inumpisa na siyang buhatin nila Kuya Ramon at Jason, papunta sa bundok para sunugin ang katawan niya. Ayon kay Kuya Ramon, dapat na sunugin ang katawan ng tao kung ang dahilan ng pagkamatay ay galing sa aswang. Pinanood ko silang maglakad palayo habang pasa ng matanda. Eksaktong 5:00 na ng hapon noon, pero ang kalangitan ay madilim at ang kakahuyan na papasukin nila ay merong naglalakihang mga sanga ng puno. Ang tanging liwanag na gabay nila ay ang gasera ni Jason at ang maputlang sinag ng buwan. Naiwang kaming dalawa ni Apong Isaak sa kubo. Sandaling napatingin ako sa higaan sa papag ng matandang babae. May napansin akong itim na balahibo ng malaking ibon. Nang hinawakan ko ang balahibong yon, biglang nagmulat ang mga mata ni Apong Isaak at tinawakan ng mahigpit ang kamay ko. Elena, huwag mong hawakan yan. Tay, gising na po kayo? Bakit po? Ano mangyayari kapag hinawakan ko ito? Dahil ang matandang yon, hindi siya ang biktima. Siya ang pain. Ang tunay na aswang ay kasama na nila ngayon sa bundok. Sa sandaling hawakan mo yan na matagal, maamoy ng tik-tik ang amoy mo at ikaw ang isusunod nila. Pero hindi ko hayaang gawin nila yun sa'yo.
Nanindig ang balahibo ko ng mga oras na yon, Kabanong. Kung ang matanda ay pain lang, ibig sabihin ay nasa panganib sina Kuya Ramon at Jason. Susubukan ko sanang sundan sila para balaan pero isang malakas na huni ng tiktik ang umalingaw mula sa direksyon ng bundok kung saan sila patungo. Huwag ka mag-alala sa kanila, Elena. Alam ni Ramon ang ginagawa niya. Palagi siyang may dalang itim na sandata at buntot pagi na binasbasan sa altar. Kaya nilang makipagsabayan sa namang makakaharap nila sa bundok. Ang kailangan ko ngayon ay ang iyong tulong. Hayaan mo na muna akong makaidlip para maibalik ang lakas ko. Tumango na lang ako kay Apong Isaac noon kahit nanginginig pa rin. Pinanood ko siyang pumikit at dahan-dahan bumalik ang mahinang hilik niya. Katahimikan ng muling bumalot sa kubo. Tanging tunog lang ng kuliglig ang naririnig ko. Hanggang sa may narinig akong 3 mahinang katok sa pinto. Elena! Elena, buksan mo to! Naiwan ko yung lalagyan ng langis ni Lolo. Bilisan mo! Kailangan na namin to sa taas. Jason, ikaw ba yan? Akala ko mamaya pa kayo makakababa. Oo. Tumakbo ko pabalik eh. Buksan mo na ang pinto, Elena. Papasukin mo ako. Sobrang dilim dito sa labas. Lalakad na sana ako papunta sa pinto nang napansin ko ang isang bagay. Ang anino sa ilalim ng pinto ay hindi hugis tao. Iyon ay mahaba, manipis at may matalas na kuko. Naalala ko ang turo ni Apong Isaac. Ang mga nilalang ng dilim ay hindi na makakapasok sa loob ng tahanan hanggat hindi sila formal na inaanyayahan o pinapapasok ng nakatira. Bakit hindi ka pumasok, Jason? Hindi ba't alam mo naman kung paano buksan ang pinto natin? Kailangan mong sabihin ng mga salita, Elena. Sabihin mong pumasok ka. Papasukin mo ako ngayon na. Sa kabila ng takot, hindi ko magawang itigil ang panginginig ng kamay ko. Ngunit bago pa man muling makapagsalita ang nilalang sa labas, biglang napalitan ang galit na boses ng isang matinding kalabog at kaluskos. Parang may nagbubuno sa labas. Isang mabilis na paghampas at isang mahabang ungol na hindi makatao. Hindi ako nakatiis, dahan-dahan ako lumapit sa bintana at bahagyang hinawi ang kurtina para sumilip sa dilim. Halos tumigil ang paghinga ko sa nakita ko. Nakita ko si Aling Susan. Hawak niya ang kanyang basket ng isda at nakatayo ng tuwid. Halos yun ang itsura niya nung kinaumagahan na naglalako siya ng isda sa tapat ng kubo namin. Sa kanyang harapan, nakandusay ang isang malaking itim na aswang. Wala ng buhay. Punit ang leeg at dahan-dahang nagbabagong anyo pabalik sa isang pamilyar na tao sa baryo namin. Nang nagtama ang tingin namin, ay mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Alam kong si Aling Susan yon dahil ang balabal na suot niya ay palagi niyang ginagamit. Anong sinisilip mo dyan, Elena? Kanina pa ba ako tulog? Hindi naman po, Tay. Matulog pa po kayo at magpahinga. Mahaba pa ang gabi. Teka. Ano yung amoy na yon? Amoy ng isang halimaw. May nagpunta ba rito, Elena? Wala ho, Tay. Siguro dahil sa hangin kaya amoy lansa sa labas. Magpahinga na po kayo. Ako na ang bahala rito. Sinubukan kong maging kalmado pero alam kong hindi ko maloloko si Apong Isaac. Ang amoy ng sunog na balahibo at malansang dugo ay unti-unting pumapasok sa loob ng kubo mula sa siwang ng bintana. Huwag mo ko makuha-kuha sa ganyan, Elena. Alam ko ang amoy ng kamatayan. Buksan mo ang pinto, ngayon din. Pero Tay, sabi niyo po ay delikado. At si Aling Susan, nakita ko siya sa labas. May napatay siyang... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang biglang may kumatok muli. Pero sa pagkakataong yon, hindi yun ang boses ni Jason. Isang mahaba at matinis na kalmot sa kahoy ng pinto ang narinig namin. Kasama ng isang pamilyar na boses na nanggagaling sa malayo. Elena! Kuya Ramon! Huwag kayong lalabas! Ang dala namin bangkay! Nawawala ang kalahati! Elena, huwag mong bubuksan ang pinto. Hindi yan si Jason. Elena, buksan mo na! Kung ang totoong Jason! Tumigil ka na sa iyong panlilinlang! Alam ko ang amoy ng iyong lahi! Hindi mo kailanman magagaya ang tibok ng puso ng apo kong si Jason! Sa isang iglap,
Hinawakan ni Apong Isaak ang trangkahan ng pinto at mabilis na binuksan. Isang malakas na hangin ang pumasok sa loob ng kubo. Kasabay ng isang nilalang na akmang lulundag sa amin, yun ay isang aswang na may mahabang dila at matalas na kuko. Ang kapatid ng aswang na pinaslang ni Aling Susan sa labas. Bago pa man makadapo ang mga kuko ng aswang kay Apong Isaak, mabilis niyang idiniin ang dulo ng kanyang tungkod sa dibdib ng aswang. Isang maliwanag na kislap ang lumabas mula sa kahoy at ang aswang ay napatras habang nagsisisigaw sa hapdi. Hindi tumigil si Apong Isaak. Kumuha siya ng isang dakot ng binasbasang asin at asupring dilaw sa kanyang bulsa at sinaboy sa mukha ng halimaw. Dahang-dahang nangisayang nilalang hanggang sa maging abo ang balat niya sa harap mismo ng pintuan namin. Sa huling sandali, lumingon si Apong Isaak sa akin. Hingal na hingal at muling nawala ng balanse. Sa paglagpak ng aswang sa lupa, ay napansin ko ang kanyang balahibo. Kapareho yun ang balahibo na nahawakan ko. Tay! Tay! Ayos lang po ba kayo? Ano to? Bakit may tumpok ng itim na abo dito sa tapat ng pinto? Bakit ang lansa ng amoy dito? Elena, ano nangyari? Tay, bakit nakatayo kayo riyan? Akala ko ba'y nagpapahinga kayo? Kuya, may sumubok na pumasok dito sa kubo. Akala ko si Jason pero aswang pala. Mabuti na lang at nagising si Lolo. Tumingin si Kuya Ramon sa abong unti-unting tinatangay ng hangin. Lumapit siya at sinuri yon gamit ang dulo ng kanyang itim na sandata. Bakas sa kanyang muka ang pagtataka at kaba. Ibig sabihin, hindi lang isang sumugod sa baryo ngayong gabi, Tay. Yung dala namin bangkay sa bundok, bigla na lang naglaho habang ititirik na namin ang apoy. Parang may kumuha sa kanya sa gitna ng dilim. At ang mas mapalo, bago kami magbalik dito, nakita namin si Aling Susan sa may sapa. May dala siyang basket pero wala nang laman yun. Kakaibang aura niya. Nakakatakot. Sino ba talaga yung matandang yun? Ipasok niyo ako sa loob. Sari-sari na ang kamandag na bumabalot sa hangin. Ramon, Jason, ihanda niyo ang lahat ng asin at asupre. Hindi pa sila tapos. Ang abong yan ay babala pa lang. Ipinasok ni Kuya Ramon si Apong Isaak sa loob ng kanyang silid para makapagpahinga. Ako naman ay malalim ang pag-iisip. Palaisipan kung sino nga ba talaga si Aling Susan. Bakit niya kami tinulungan at bakit hating gabi ay nasa tapat siya ng kubo namin. Dahil sa sobrang pagod at kaba, hindi ko na malayang nakasandal na pala ako sa gilid ng higaan ni Apong Isaak at dahan-dahang nakatulog. Ngunit sa kalaliman ng gabi, nagising ako hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa isang pamilyar at mahinang boses na parang nanggagaling sa labas ng bintana. Elena, ang oras ay tumatakbo. Huwag mo hahayaang mamatay ang apoy sa iyong puso dahil yun lang ang tanging liwanag na hindi nila kayang hipan. Aling Susan? Kayo ba yan? Mapilis akong tumayo kahit medyo nahihilo pa. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang isang aninong mabilis na naglakad patungo sa masukal na bahagi ng sapa. Alam kong siya yun. Ang balabal niya ay bahagyang kumislap sa ilalim ng buwan. Hindi na ako nag-isip pa. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at lumabas para habulin siya. Aling Susan! Sandali lang po! Marami akong gusto itanong sa inyo. Bakit nyo kami tinutulungan? At sino ba talaga kayo? Elena, hindi lahat ng sagot ay nakukuha sa pagtatanong. Minsan, kailangan mong balikan ang nakaraan mo para malaman ang iyong patutunguhan. Ang iyong Apong Isaak. Napabalikos na lang ako ng bangon dahil sa lakas ng pagtilaok ng manok. Isang panaginip lang pala. Maya-maya ay narinig ko ang malakas na sigaw ni Aling Susan. As nang babangon na sana ako sa higaan nang biglang nawala ang boses niya. Sumilip ako sa bintana at nakita kong nakatalikod si Aling Susan bitbit ang kanyang basket na may lamang mga isda. Mabilis kong binuksan ang pinto ng kubo para habulin si Aling Susan. Pero bumungad ang amoy ng isda pagkatapos ko sa labas ng kubo. Napansin kong isang dyaryo na nakapatong sa malaking bato. May laman yung isda.
Mabilis akong tumakbo palabas. Tinitiis sa matinding amoy ng lansa na parang kumakapit sa balat ko. Habang tumatakbo ako, ay sinisigaw ko ng malakas ang kanyang pangalan pero parang bula siya na naglaho sa gitna ng mga nagtataasang damo. Binalikan ko ang dyaryong nasa ibabaw ng bato. Sariwa pang mga isda, makintabang kaliskis at parang galing sa malinis na sapa. Nilinis ko ng mabuti at niluto sa gata na may kasamang sariwang luya at mga dahon ang isda. Habang kumukulo sa palayok, isang kakaibang bango ang pumalit sa malansang amoy noon. Nang maihain ko na yun kay Apong Isaak, mahina pa rin ang kanyang katawan. Inalalayan ko siyang maupo at dahan-dahang pinasubo ng malambot na isda. Napakasariwa naman ng isdang ito. Ang lambot ng laman. Humuli ka ba ng isda kanina? Hindi po, Tay. Yan ang isdang iniiwan ni Aling Susan. Ambong akala ko ay may laso ng ibinibigay niyang isda. Pero bakit niya tayo binibigyan kung sa iba ay binebenta niya ang mga iyon? Hindi kaya nobya yun ni Kuya Ramon mo? O nagkakagusto sa kuya mo? Hindi malayong mangyari yun, Tay. May itsura din naman si Kuya Ramon, sa kabyudo pa. Pero parang matanda na si Aling Susan sa boses niya lang. Hindi ko pa nakikita ang buong mukha niya dahil laging nakabalot ng balabal. Malalaman natin yan kapag nakita natin ang itsura niya. Masarap pala mga iniiwan niyang isda. Kaya siguro marami na siyang suki dito kahit na bago-bago pa lang siya sa baryo natin. Yun nga po, naririnig ko rin sa ibang kapitbahay na sariwa ang mga nilalako niyang isda. Mag-uumpisa pa raw siyang maglako ay umaga at babalik din ng bandang hapon hanggang 6:00 ng gabi. Ang pinagtataka ko lang ay may halong alat o isdang galing dagat ang mga tinitinda niya. Dahil lang nakita kong pulutan nila paring Nestor isdang galing sa dagat. Sabi nila ay sariwa daw yung kahit na 2 oras ang biyahe para makarating sa dagat. Talaga po, Tay? Paano niya kaya napapanatiling sariwa ang mga isda niya? Teka, Tay, parang nagiging madaldal na kayo ulit. Maayos na ho ba ang kalagayan niyo? Nakaramdam ako ng kaunting ginhawa, Elena. Siguro dahil sa gutom kaya parang nangihina rin ako. Bukod pa sa gutom, sariwang inihanda mong isda ngayon. Oo nga pala, Tay. Kanina ko pa ho hindi nakikita si Kuya Ramon at Jason. Umalis po ba sila? Wala pang liwanag nang umalis sila. Ang pagkakaalam ko mag-aangkat sila ng palay kina paring Nestor. Mukhang marami po yatang maaaning palay si na Kuya Nestor. Mabuti nilang po binibigyan niya tayo tuwing umaani siya ng mga palay. Hindi ko naman hiningi sa kanya yon. Pero malaki ang utang na loob niya sa akin dahil ako ang nakapagligtas sa asawa niyang kinulam ng kaaway nila. Kilala mo ako. Sa katulad kong albularyo, masama ang humingi ng kapalit o magpabayad ng salapi sa mga natutulungan. Ilang oras lang ang lumipas ay dumating na rin si Jason sa tapat ng kubo namin. Bitbit niya ang isang sakong palay, pawisan at hingal. Habang nag-uusap kami ni Apong Isaak noon, ay napansin ko ang unti-unting pagbabago sa kanya. Ang dati maputla at nanunuyot niyang balat ay bumalik sa normal na kulay. Lo, kumusta po pakiramdam niyo? Okay na ho kayo? Maayos na ako, Jason. Huwag na kayo mag-alala. Ang isang tulad ko ay mabilis na nakaka-recover sa anumang sakit. Isa kong albularyo, hindi ba? Tumayo si Apong Isaak ng walang kahirap-hirap. Lumapit siya sa bintana at tumanaw sa malawak na kakahuyan. Parang may inaabangan na anumang uri o bagay ang lumalabas doon. Pero lo, kanina lang halos hindi kayo makabangon Ano po bang halamang gamot ang ininom nyo? Halamang gamot? Wala akong iniinom na halamang gamot pero meron akong kinain na isda. Sariwa at malambot ang laman ng isdang yon. Galing yun kay Aling Susan. Sinubukan ko lang iluto para may maipakain kay Apong Isaak habang hinihintay kayo. Yung galing sa matandang babae na naglalako ng isda. May pagka misteryoso yung babaeng yun no? Narinig ko kanina kina paring Nestor. Dating tindera daw yun ng isda sa ibang lugar. Halos lahat daw ng nakatira sa lugar na yun, suki niya. At karamihan sa mga matandang nakakain nun lumalakas. Totoo pala talaga yung haka-haka ng mga matanda tungkol dun sa babaeng yun. Ibang lugar.
alam mo ba kung saan yung lugar na yon? Saka sigurado ka ba na nakakagaling ang isda niya? Narinig ko lang po yun. Hindi po ako sigurado kung totoo ba talaga, pero kung kayo ay biglang gumaling at lumakas, baka totoo nga po yung sinasabi nila doon sa matandang yun. Tama ka, Jason. Misteryoso nga ang babaeng yun. Saka bakit tayo? Bakit tayo nakakalibre ng isda sa kanya? Bakit? Bakit iniiwan niya ang sariwang isda niya dito nang hindi nang hihingi ng bayad? Yun nga lang hindi namin alam. Sinubukan na namin siyang sundan nun pero hindi namin matsyempohan ni tatay eh. Palagi siyang nawawala sa paningin namin. Yung nakarang araw na nagpunta kami sa bundok, nakita namin siya ni tatay sa sapa sa paanan ng bundok. Parang hinuhugasan niya yung basket na walang laman. Kapag tiningnan mo siya sa mata, nakakatakot ang aura niya. Anong pinag-uusapan niyo? Bakit parang seryoso mga mukha niyo ah? Si Aling Susan ho. Nag-iwan siya ng isang tumpok na isda kanina sa tapat ng pintuan natin. Niluto ko at pinakain kay tatay at nagkaroon ng magandang resulta dahil bumalik sa dati si tatay. Tingnan niyo ho. Siguro po tay, mahiwagang nilalakong isda ni Aling Susan kasi narinig ko rin ho kanina na sa ibang lugar gumagaling ang sino mang nakakakain ng isda niya eh. Papaniwala naman kayo sa usapan ng mga matatanda. Walang ganon. Baka gutom lang si tatay dahil kahapon pa pala siya hindi kumakain. At saka baka nagkataon lang. Kayo po tay, ano masasabi niyo sa kalagayan niyo ngayon? Hindi ako mapalagay pero parang may sikreto si Aling Susan. Ang kalagayan ko naman ay bumuti na. Nararamdaman ko na malakas na ako ulit. O siya, wag na natin pag-usapan yan. Ipasok mo na lang sa loob ang palay, Jason. Tingnan mo ang kalangitan, parang nagbabadya ng ulan mamayang hapon eh. Bilis na kumilos si Jason para ipasok ang sako ng palay. Habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko maiwasang mapatingin muli sa langit. Tama si Apong Isaak. May parating na ulan mamayang hapon dahil ramdam na ang kakaibang lamig ng hangin. Sa kabilang banda, habang nakatingin ako sa langit, nakaramdam ako ng isang presensya na parang may nagmamasid sa amin. Sa kanang bahagi ng bakura namin, nakita kong nakatayo si Aling Susan doon. Kaya naman lumabas ako ng kubo habang abala silang nag-uusap tungkol sa naanim palay ni Kuya Nestor. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa bakuran. Sinisigurado na hindi nila mapapansin ang pag-alis ko. Habang papalapit ako sa puno ng santol kung saan nakatayo si Aling Susan, parang lalong bumigat ang hangin. Uminto siya sa pag-aayos ng kanyang balabal at tumarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang may dalang babala. Malamlam ngunit puno ng misteryo. Aling Susan, kanina pa ho ba kayo dyan? Maraming salamat po sa isdang binigay nyo ha. Nakabangon na po si Apong Isaak dahil doon. Pero bakit nyo ho kami binibigyan ng libreng isda? Huwag kang magpasalamat sa akin, Elena. Ang isang iyon ay hiram na lakas lamang. Lumabas ako rito para sabihan ka. Bantayan mo ng maigi ang iyong tinuturing na ama. Hindi lahat ng nakikita at nalalaman mo ay totoo. Pakiramdaman mo ang lahat ng bagay. Mas mainam kung ikaw mismo ay kakain din ng isdang binibigay ko sa inyo. Anong ibig niyong sabihin? May panganib po ba? At hindi niyo pa po sinasagot ang tanong ko kung bakit niyo yun ginagawa sa amin. Dahil may utang ako sa iyong pamilya. Pero balang araw, kukunin ko rin ang sukli ng utang ko. Paalala ko lang sa iyo, bago ko umalis dito at bago bumuhos ang ulan, siguraduhin mong nakasarado ang lahat ng lagusan sa inyong kubo. May mga panauhin kayo na hindi nakikita ng mata. Sigurado akong si Apong Isaak o ikaw ang pakay ng mga halimaw na yon. Isang malakas na kulog ang biglang gumulo sa kalangitan. Napapikit ako sa gulat at sa muli kong pagmulat, wala na si Aling Susan sa harapan ko. Tanging ang mga dahon na lang ng santolang naiwan sa lupa. Mabilis akong bumalik sa loob ng kubo. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko habang iniisip ang kanyang babala. Nang nakabalik na ako sa loob ng kubo, hingal na hingal ako at halos hindi ako makapagsalita. Ang lamig ng hangin sa labas ay parang sumusunod sa akin sa loob ng kubo. Naabutan ko si Apong Isaak na seryosong nag-aayos ng kanyang mga tuyong dahon at langis sa ibabaw ng lamesa.
Napatingin siya sa akin. Parang nababasa ang takot sa mga mata ko. Apong, Tay, nakausap ko po siya. Si Aling Susan. Nandun po siya sa ilalim ng puno ng santol kanina. Anong sinabi niya, Elena? Magmadali ka dahil ramdam ko na ang pagbabago ng ihip ng hangin. Nagbabala po siya. Sabi niya, hindi raw dapat tayo lumabas mamayang gabi at isarado ang lahat ng mga lagusan sa kubo natin. May darating daw na nilalang ang hindi natin nakikita. Sa palagay niyo, Tay, isang albularyo din ho ba si Aling Susan? Sa tingin ko may alam siya pero hindi ko masasabing isang albularyo si Aling Susan. Sundin na lang natin ang babala niya. Iba rin ang amoy ng hangin ngayon. Maamoy mo ang lansa ng dugo na humahalo sa hangin. Dahil sa babala ni Aling Susan, doble ang naging paghahanda namin sa pagsapit ng kadiliman. Hindi na kami kumain ng hapunan. Sa halip, abala si Apong Isaak sa pagwiwisik ng asin sa bawat sulok ng kubo. Habang ako naman ay mabilis na nagkakabit ng mga tuyong dahon ng palaspas at bawang sa bawat bintana. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko. Ang dating pamilyar na amoy ng tuyong lupa ay napalitan na ng malapot at nakakasulasok na lansa. Parang may nakamasid sa amin mula sa dilim ng kakahuyan. Tay, narinig niyo ba yun? Parang may kumakalos ko sa bubungan. Hindi yung tunog ng hangin. Huwag kang titigala, Elena. Manatili kayo sa gitna ng silid. Kahit anong boses ang marinig nyo sa labas, o kahit magmakaawa pa ang boses na kakilala ninyo, huwag na huwag niyong bubuksan ang pinto. Bigla kaming nakarinig ng malakas na kalabog ng dingding ng kubo. Kasunod noon ay yung mahabang kalmot ng kuko sa kawayan. Sa sandaling yon, alam naming hindi lang kami ang gising ng gabing yon. Ang nilalang na sinasabi ni Aling Susan ay dumating na. Parang gutom na gutom pa yon. Lumayo ka sa dingding! Elena, kunin mo ang matulis na kawayan sa ilalim ng higaan. Ramon, ihanda mo ang itak! Oo, Tay, pero si Jason, hindi pa siya nakakauwi. Sabi niya, saglit lang siya sa bahay ni Nicolas para lang kunin yung hiniram na lambat. At na mga oras din yon, Diyos ko, ano yun? May sumusunod sa akin na aswang. Jason, tumakbo ka na rito! Bilisan mo! Isang malaking aninong tumalon kay Jason. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay kinalmot siya ng aswang sa kanyang braso. Halos punit ang balat niya dahil sa ginawa ng aswang sa kanya. Napahiga si Jason sa damuhan habang hawak-hawak ang dugoon niyang braso. Si Jason! Tay, si Jason yon! Nasasaktan siya sa labas! Kailangan natin siyang tulungan! Ramon, bantayan mo ang kapatid mo dito. Huwag mo nga hayaang makapasok ang kahit ano sa pinto. Maliban na lang kung kami na yon. Tumakbo palabas ng kubo si Apong Isaak noon. Sa labas ay naroon ang dambuhalang aswang na may mahabang kuko na pinipilit sakmalin si Jason. Sinabuyan ni Apong Isaak ng isang dakot na asin ang mukha ng aswang. Sumigaw ang aswang sapdi habang umuusok ang balat niya. Sa sandaling yon, tinaga ni Apong Isaak ang aswang sa likod. Nagsimula ng matinding labanan sa labas. Si Apong Isaak ay mabilis para sa kanyang edad. Ginamit ang itak at asin bilang panangga. Sa kubo, naririnig nila ang hiyaw ng aswang at ang tunog ng itak. Kuya Ramon, ano nangyayari? Baka mapahamak si Apong. Si Jason, kailangan nating silipin. Sabi ni tatay huwag natin bubuksan. Pero kung masaktan sila, Jason, pakiusap. Maging ligtas kayo. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang dilim ay puno ng panganib at ang tanging naririnig na lang namin ay ang malakas na tibok ng puso namin. Mabilis na dinukot ni Apong Isaak ang isang maliit na bote ng langis na walang nakataling mga ugat. Ibinuhos niya yon sa talim ng kanyang itak at mabilis na iwinasiwas. Isang nakakangilong tunog ng aswang ang narinig namin. Ang aswang na gutom ay bumagsak sa lupa. Nanginginig ang katawan hanggang sa unti-unti yung naging abo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kasabay noon ang pagtigil ng malakas na ihip ng hangin. Jason, apa, kumising ka. Ramon, Elena, buksan niyo ang pinto. Kailangan malapatan ng sugat ni Jason.
Apong, ang sakit. Mabilis na binuksan ni Kuya Ramon ang pinto. Patakbo kaming lumapit kina Apong Isaac at Jason. Binuhat kagad ni Kuya Ramon ang anak niyang si Jason at inihiga sa papag. Kinuha naman ni Apong Isaac ang kanyang lagayan ng mga halamang gamot. Ramon, kumuha ka ng maitim na tubig. Elena, dikdikin mo itong dahon ng makabuhay at sampong. Bilisan mo, bago pa kumalat ang laso ng aswang sa dugo niya. Apong, ang sakit. Parang nasusunog ang balat ko. Tiisin mo, Apo. Kailangan nating ilabas ang dumi. Sandaling bumulong ng isang orasyon si Apong Isaac. Habang hinahawakan niya ang sugat ni Jason, bawat bigkas niya ay nilalapatan niya ng mga halamang gamot ang hiwa ni Jason. Kaya dahan-dahang humupa ang panginginig ni Jason. Ang maitim na dugo na lumalabas sa kanyang sugat ay unti-unting nagiging mapula. Sa pagod ni Apong Isaac, napasandal na lang siya sa dingding ng kubo habang pinagmamasdan si Jason. Tapos na ang gabi. Pero tandaan niyo, hindi lang isang uri nila. Dapat lagi tayong handa. Nawala na ho ba ang lason sa katawan ni Jason? Natanggal ko na. Hayaan muna natin siyang magpahinga. Naging tahimik ang loob ng kubo habang mahimbing na nakatulog si Jason. Akala namin ay tapos na ang lahat, ngunit nang tangkaing tumayo ni Apong Isaac para kumuha ng tubig, bigla siyang napahawak ng maigpit sa gilid ng papag. Ang kanyang mukha na noon ay puno ng determinasyon ay biglang naging kasimputi ng papel. Tay, bakit po? Nahihilo ho ba kayo? Wala ito, Elena. Napagod lang siguro ang matandang katawang ko na sa pakikipagtuos kanina. Pero tay, nanginginig ang mga kamay nyo. At tingnan nyo ho, may bahid ng itim na dugo ang damit nyo. Nasugatan din ba kayo ng aswang? Hindi sugat ang problema, Ramon. Ang paggamit ng orasyon at pakikipaglaban sa ganung uri ng nilalang ay may kapalit. Hinigop nun ang natitira kong lakas. Parang may pumipiga sa puso ko. Ilaan nyo ang gamot kay Jason. Kailangan ko lang ipikit ang mga mata ko. Ramdam ko ang pagod sa katawan ko kaya parang hinang-hina ako. Hindi, Apong. Marami pa kayong ituturo sa amin. Sino magtatanggol sa baryo kung manghihina kayo? Sa pangalawang pagkakataon ay muling nawala ng malay si Apong Isaac. Sobra sa pagod at naubos ang kanyang enerhiya sa pag-usal ng mga orasyon at tamang pakikipaglaban sa mga aswang. Ihiga na natin siya sa papag. Bakit pa kasi kayo tumayo-tayo eh? Nangihina na nga kayo. Umalis lang ako saglit para silipin ang labas. Elena, kumuha ka ng maligamgam na tubig at bimpo. Kunin mo ang benditadong langis sa altar. Dali! Sa loob ng maliit na kubo, tanging liwanag lang ng gasera ang naging ilaw namin. Sa labas, parang mas lalong nanggagalaiti ang hangin at marinig ang hiyawan ng mga aswang dahil naubos nila ang lakas at enerhiya ng nag-iisang albularyo sa baryo. Hindi ako nakatulog noon dahil hinintay ko ang pagbukang liwayway para sa pagdating ni Aling Susan. Ang mga nilalako niyang isda ang muling magbibigay ng lakas kay Apong Isaac. Kuya, tignan mo ang mga kamay ni tatay. Nangingitim ang kanya mga kuko. Hindi lang ito basta pagod. Ang itim na dugo sa damit niya. Hindi yun galing sa aswang. Galing yun sa sugat na hindi natin nakikita. Ginamit niya ang huling hibla ng kanyang buhay para kitilin ang buhay ng aswang kanina. Kailangan ng isang milagro para gumaling siya. Ang langis ay hindi na kayang gamutin ang kung anong panghihina ng katawan niya. Kailangan nating mahanap si Aling Susan. Siya lang ang makakapagbigay ng lunas sa sakit na nararamdaman ni Apong Isaac. Dumaan ng ilang oras pero hindi dumating si Aling Susan. Tanghalian na noon at mahimbing pa rin ang tulog ni Jason. Si Apong Isaac naman ay malalim ang tulog kasabay noon ang malalim na paghinga. Hindi dumaan si Aling Susan noon. Nakakapagtaka dahil noon ay walang palya ang pagdaan niya sa amin. Pero kung kailan kailangan namin siya, ay hindi naman siya nagpakita sa amin. Kailangan ko siyang hanapin para makakuha ako ng isda niya. Kuya Ramon, kayo na muna ang bahala rito.
Kung kailangang halugugin ko ang buong baryo para lang mahanap si Aling Susan, gagawin ko. Huwag ka magpapasapit ng dilim sa daan ha. Dahil ang mga halimaw ay nasa paligid lang at handang sumalakay kapag may magandang pagkakataon. Huwag po kayo mag-alala, uuwi din ako agad. Bantayan nyo ng maigi si Apong Isaak. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magliligtas sa kanya kagaya ng pagligtas niya sa akin nung sanggol ako. Tirik ang araw noon. Ang una kong pinuntahan ay ang masukal na daan sa bundok papunta sa mga pinaglalakuan niya ng mga isda. Hindi ganun kalaki ang baryo namin kaya naman madali lang ang paghahanap doon at mabilis akong natapos. Biglang pumasok sa isip ko ang sapa kung saan siya nakita noon ni na Jason. Tahimik ang gubat noon. Habang papalapit ako sa sapa kung saan siya nakita ni na Jason noon, isang kakaibang pakiramdam ang dumapo sa bato ko. Parang ang bawat puno ay may matang nakamasid. Pero hindi ako nagpadala sa takot. Kaya habang naglalakad ako, ay sinisigaw ko ang pangalan niya. Sa dulo ng sapa, nakita kong isang pamilyar na bulto. Nakaupo si Aling Susan doon sa isang malaking bato. Ang kanyang basket ng isda ay nakalapag sa tabi pero hindi siya kumikilos. Nakatingin lang siya sa agos ng tubig. Para bang may malalim na iniisip. Aling Susan! Salamat sa Diyos at nahanap ko kayo. Kanina pa po namin kayo hinihintay eh. Si Apong Isaak, malubha ang lagay niya. Kailangan ko ng isda nyo na nakakapagpagaling at magbabalik ng lakas niya. Alam ko, Elena. Kanina pa kita hinihintay rito. Alam kong darating ka dahil ikaw lang ang may sapat na lakas ng loob na tahakin ng daang ito sa kabila ng babala ng iyong kuya. Po, paano niyo nalaman na darating ako? At bakit hindi pa kayo tumuloy sa kubo kung alam niyo palang kailangan ko kayo? Sa kanasa ng mga isda niyo. Dahil alam ko, malapit na ang tamang panahon at kailangan mong mag-ingat. Kailangan mong mag-obserba. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang isdang ibibigay ko sa iyo ay makakatulong sa iyong Apong Isaak, pero may kapalit yun. Sa kabila ng kanyang babala, kinuha ko pa rin ang isda sa mga kamay niya. Bit-bit ang kakaibang isda na parang kumikislap sa ilalim ng araw. Mabilis akong tumakbo pabalik sa kubo. Pagkarating ko doon, ay agad akong dumiretso sa lutuan para lutuin ang dalang isda. Walang ibang pampalasa, tanging tubig at ang isda lamang. Ngunit ang amoy na lumalabas sa usok ay hindi nakakagutom, kundi nakakaginhawa. Kuya Ramon, heto na ang sabaw. Tulungan mo akong paupuin si Apong Isaak. Kailangan niya mainom ito habang mainit pa. Elena, sigurado ka ba rito? Ibang klase ang kulay ng sabaw na yan ah. Parang may sariling liwanag. Wala na tayong pagpipilian, kuya. Ito ang binigay ni Aling Susan. Ito lang ang pag-asa natin. Sa unang higo pa lamang ni Apong Isaak, parang tumigil ang pag-alo ng dilim sa kanyang mga ugat. Ang nangingitim niyang mga kuko ay dahan-dahan bumalik sa dating kulay. Ang kanyang paghinga na noon ay kapos at mabigat. Napalitan niyo ng malalim at payapa. Salamat, Elena. Nararamdaman ko na ang pagbabalik ng lakas at enerhiya sa katawan ko. Salamat sa Diyos, Apong. Akala namin ay hindi na kayo gagaling. Guminhawa ang pakiramdam ko. Ngunit huwag tayong maging kampante. Ang islang ito ay hindi galing sa dagat. Galing ito sa sapa na hindi pa natin lubos na kilala si Aling Susan. At bakit nakagagaling ang isda niya? Napansin ko rin po yan. Ang sabi ni Aling Susan, kanina niya pa raw ako hinihintay doon sa sapa. Parang alam niya na ang lahat ng mangyayari. Sino po ba talaga siya? Kahit ako'y napapaisip kung sino ba talaga si Aling Susan. Pero kahit na ganon, ay malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil nailigtas ko si Apong Isaak. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Lumipas ang 2 araw, magaling na pareho sila Apong Isaak at Jason. 5 araw na lang ay kaarawan ko na. Kaya naman nakangiti ako habang pinag-uusapan namin ang darating na kaarawan ko. Ang ika-25 taon ko. Halos taon-taon ay pinagdiriwang namin ang kaarawan ko. Kaya naman malaki ang tuwa ko sa kanila dahil kahit na hindi nila ako kadugo, ay hindi nila nakakalimutan yon.
Pagkatapos ng insidente sa kubo namin, ay hindi na dumadaan sa kubo namin si Aling Susan. Halos 3 araw na. Bakit kaya hindi na nagpupunta rito si Aling Susan? Baka tapos na yung pag-ayuda niya sa atin ng isda. Malaki rin ang utang na loob ko sa kanya dahil 2 beses niyang niligtas ang buhay ni Apong Isaak. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na natin kasama si Apong. Teka, nasa na naman si Apong? Maaga siyang umalis. May hahanapin lang daw siya sa kakahuyan. Huwag kang mag-alala dahil kasama niya si tatay. Saan naman kaya sila pupunta? Tanghaling tapat na wala pa rin sila. Malay mo ba nangangaso sila ng ihahanda mo sa kaarawan mo? Yan ang usapan natin kagabi, di ba? Malapit na ang kaarawan mo. At dapat may maihanda sila sa iyo ng masarap na pagkain. Sana hindi na sila nag-abala. Hindi naman mahalaga sa akin ang handa eh. Ang mahalaga sa akin, ligtas tayo. Walang sakit. Payapa na ako sa ganun. Lumipas na ang hapon ay wala pa rin sina Apong Isaak at Kuya Ramon. Kaya naman sa labis na pag-aalala ay pumunta ako sa kakahuyan kung saan ang sinasabi ni Jason. Bawat takbang ko doon ay parang bumibigat ang kaba. Inabutan na rin ako ng dilim sa kakahuyan. Habang naglalakad ako'y bigla akong napatigil. Sa likod ng isang dambuhalang puno ng balete, may naaninag akong isang pamilyar na bulto. Sinubukan kong tawagin ang pangalan niya pero hindi siya sumasagot. Nanatili siyang nakatago pero malinaw ko siyang nakikita mula sa kinatatayuan ko. Parang sinusundan niya ako. Ang kanyang mga mata ay naapako sa direksyon ko. Aling Susan, anong ginagawa niyo dyan sa likod ng puno? Sinusundan niyo ba ako? Elena, huwag kang maingay. Bumalik ka na sa kubo nyo. Hindi ligtas ang paligid ngayon, lalo na bilog ang buwan. Tingnan mo. Tumingala ako sa langit at doon ko nakita ang isang malaking bilog na buwan na kulay pilak ang kislap. Pero may kakaibang dilim na bumabalot sa paligid noon. Sa bawat segundo ng pagtitig ko, lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Muli akong tumingin kay Aling Susan. Pero bago pa ako makapagsalita, ay bigla niyang tinuro ang kalaliman na kagubatan. Nararamdaman mo ba yan, Elena? Ang hangin galing Hilaga. Hindi yan hangin ng kalikasan. Yan ang hininga ng mga nagugutom. Halika na, umuwi ka na at ihahatid kita sa bukana ng bakuran nyo. Pero hinahanap ko po sina Apong Isaak at Kuya Ramon dahil hindi pa sila nakakauwi. Huwag kang mag-alala sa kanila. May proteksyon silang dala. Ikaw, wala kang dala. Mamumunga ka pa lang kaya halika na habang malayo pa sila at huwag kang lalayo sa akin. Halos hindi ko na maramdaman ang pako sa bilis naming maglakad. Ramdam ko ang malamig na presensya ni Aling Susan sa tabi ko. Para bang naglalakbay siya sa hangin. Pagdating namin sa bukana ng bakuran, kung saan abot tanaw ko na ang liwanag ng gasera mula sa kubo namin, lumingon ako para magpasalamat. Ngunit wala na siya. Sa isang iglap, parang bula na naglaho si Aling Susan. Walang kaluskos ng damo o walang bakas ng paa. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin at ang amoy ng tuyong lupa. Kinilabutan ako pero hindi ko na nagawang mag-isip pa dahil sa biglang ingay mula sa gilid ng bakuran. Elena, nandiyan ka na pala. Kanina pa kami nagtataka kung nasaan ka eh. Bakit parang namumula ka, Elena? Bakit amoy lupa ka? Mula sa dilim, lumitaw si Apong Isaak at Kuya Ramon. Bitbit ni Kuya Ramon ng isang biik na baboy ramo, habang si Apong Isaak naman ay may hawak na tungkod at isang supot na may kakaibang amoy. Ang biik na bitbit nila ay buhay pero maamo kay Kuya Ramon. Kanina ko pa ho kayo hinahanap. Galing po ako sa kakahuyan para hanapin kayo. Pagbalik namin dito ng hapon wala ka na. Sinabi ni Jason na bigla kang araw umalis. Kaya naman hinanap ka namin. At sa swerteng pagkakataon nakahuli kami ng biik sa kakahuyan. Mabuti na lang at nakauwi ka ng ligtas. Masyado nang madilim para maglakad-lakad ka dito sa labas. Apong, si Aling Susan, hinatid niya ako rito.
Sabi niya kailangan ko na raw umuwi dahil bilog ang buwan. Pero bigla na lang siyang nawala. Si Aling Susan, sayang hindi namin naabutan. Hindi pa kami nakakapagpasalamat at hindi pa siya nakikita ni tatay eh. Kung makita mo siya ulit, Elena, imbitahan mo siya sa kaarawan mo, ha? Itong bik na nahuli ni kuya mo ang magiging handa mo sa darating na kaarawan mo. Hindi pwedeng hindi tayo magsalo-salo nun. Espesyal ang araw na yon. Lumipas ang ilang araw, may napansin akong kakaiba sa kubo namin. Parang naging kakaiba ang galaw ni Apong Isaak at Kuya Ramon. Tuwing gabi ay nakikita ko silang malalim ang kanilang dasal na parabang may pinaghahandaan silang laban. Ang kinababahala ko noon ay sa tuwing nahuhuli kong nakatingin sa akin si Apong Isaak, hindi tingin ng ama ang nakatitig sa akin. Parang isang mga ngaso na naghihintay lang ng tamang tiyempo. Sa tuwing bibilangin ko ang araw ng kaarawan ko, ay hindi tuwa ang nararamdaman ko, kundi kaba at takot. Isang gabi, habang abala akong nag-aayos sa maliit kong silid, ay biglang pumasok si Kuya Ramon. Sinabihan niya kung wag daw akong aalis o lalabas sa araw ng kaarawan ko dahil espesyal ang magiging handaan namin. Hindi ko siya sinagot noon dahil parang iba ang pakiramdam ko sa darating na kaarawan ko. Ang bilis ng pangyayari na biglang nagbago ang aura ni Apong Isaak at Kuya Ramon. Sa tuwing umaga ay napapansin ko si Kuya Ramon sa biik na nahuli niya. Parang may binubulong siya doon. Hindi na ako nagtaka sa kanya dahil may dugong albularyo ang nananalaytay sa kanya. Malapit na ang kaarawan mo. Sigurado kong matagal na pinaghandaan nila tatay at Apong Isaak ang araw na yon. Kaya nga eh, pero ibang nararamdaman ko. Simula nang nakahuli sila ng biik, may napansin akong kakaiba. Kakaiba? Anong kakaiba? Parang iba ang aura nila. Ang pagdadasal nila sa altar tuwing gabi ay mas naging malalim. Para bang may pinaghahandaan silang laban. O baka masyado lang ako nag-iisip dahil sa darating na kaarawan ko. Oo nga, wala naman ako napapansin na pagbabago sa kanila eh. Tsaka, huwag ka na masyado mag-isip no, dahil ilang araw na lang araw mo na. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko sa huling sinabi ni Jason. May naramdaman akong kakaiba dahil parang doble ang kahulugan sa akin noon. Pinagmasdan ko si Jason noon. Ang kanyang ngiti ay parang isang maskara na pilit tinatago ang isang lihim. Tumalikod siya para asikasuhin ang mga gamit sa kusina pero sa bawat galaw niya ay parang kontrolado siya. Lumipas ang kinagabihan. Tahimik ang paligid. Tanging bulong lang nila Apong Isaak at Kuya Ramon ang naririnig ko. Hindi ko maintindihan ang bawat bulong nila. Parang may ritual silang isinasagawa na hindi ko dapat masaksihan. Kinabukasan, maaga akong nagising. Sumilip ako sa bintana. Nagbabaka sakaling dumaan si Aling Susan. Sa pagkakataong yon, nakita ko siya sa bukana ng bakuran namin. Kahit wala pang liwanag ay alam kong siya yon. May hawak siyang basket doon. Dahan-dahan akong lumabas ng kubo. Tiniyak na hindi magigising ang tao sa bahay. Ang hamog ay makapal pa at dumidikit sa balat ko. Nang makalapit ako sa bukana ng bakuran, doon ko nakita ang mukha ni Aling Susan. Malalim ang mga mata at parang pagod na pagod. Elena, mabuti at lumabas ka. Kanina pa kita hinihintay. Aling Susan, bakit ho kayo nandyan? Kanina pa ho ba kayo? Kunin mo ito. Hindi ito basta-bastang isda na nakukuha sa palengke o ilog. Sa darating na kaarawan mo ay huwag kang kakain ng kahit na anong pagkain ang ihanda nila sa'yo. Malapit na. Malalaman mo rin ang katotohanan. Ano ho ba ang sinasabi nyo? At bakit alam nyo? Sino ka po ba talaga? Ito ang magsisilbing proteksyon mo, Elena. Ito lang ang dapat mong kainin. Huwag mong kakainin ang biik na ihahanda nila. Ang biik na dala nila ay isang patibong. Tandaan mo, kapag narinig mo ang unang huni ng kwago, kainin mo ang isdang ito ng hilaw. Sige na, bumalik ka na sa loob bago ka pa nila makita. Mabilis na naglakad palayo si Aling Susan at agad na nilamon ng makapal na hamog. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng bakuran.
Hawak ang diaryong may laman na isda. Habang pabalik ako sa hagdanan, hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga sinabi ni Aling Susan. Hindi ko alam kung dapat ba ako maniwala sa isang estranghero, pero ilang beses akong niligtas pati na rin si Apong Isaak. Sa kabilang banda ay may naramdaman ako na matinding kalituhan. Sino ba ang dapat kong pakinggan? Ang pamilya ko na naghirap manghuli ng handaan para sa akin o ang isang estrangherong naglalako ng isda? Pagpasok ko ng kusina, nakita ko si Apong Isaak na nagtitimpla ng kape. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Apong, may kailangan ho akong sabihin sa inyo. Nakita ko po si Aling Susan sa labas. May ibinigay siya sa akin, isang isda. Sabi niya, huwag ko raw kakainin ng biik na dala niyo ni Kuya Ramon. Isa raw itong patibong. Huwag kang masyadong maniwala sa mga taong hindi mo namang kilala ng lubusan. Hindi porket tinulungan niya tayo, dapat natin siyang pagkatiwalaan. Pamilya mo kami. Hindi ka namin ipapahamak. Ang buong akala ko ay magagalit o tatawanan niya ang mga sinabi ko. Pero nakita ko ang biglang pagdilim ng kanyang anyo. Dahil sa takot na nakita ko sa kanyang mukha, ay itinago ko sa likuran ko ang dyaryo na may lamang isda. Akala ko ay sapat na ang pagtatago ko sa likuran, pero bago pa ako makahakbang palayo, napatigil si Apong Isaak. Huminto siya sa pag-inom ng kape. Dahan-dahang ibinaba ang baso at parang naging hayop na matalas ang pangamoy. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko at doon ko nakita ang galit na hindi ko kailanman nasilayan sa kanya. Elena, ang amoy na yan. Huwag mo akong lokohin. Ano tinatago mo sa likod mo? Amoy bulok na laman at putik ng sapa. Apong, ibinigay ho ito ni Aling Susan. Sabi niya kainin ko raw ito ng hilaw kapag narinig ko ang huni ng kwago. Para daw po sa kaligtasan ko. Mabilis na kinuha ni Apong Isaak ang dyaryo mula sa kamay ko. Nang makita niyang isang kulay ube at may gintong mata, bigla niyang itinapon sa sahig at dinuraan. Sa lakas ng kalabog, pumasok si Kuya Ramon mula sa silong hawak ang kanyang itak. Ano nangyari dito, Apong? Bakit ang lasa ng paligid? Ang isdang ito ay gayuma para iligaw ang bait ni Elena at gawin siyang bahagi ng kanya katawan. Si Susan, hindi siya tao. Siya ang punot dulo ng mga alulong na narinig natin sa gabi. Tagal ko na siyang hinahanap. Pero ngayon, pati ikaw, Elena, ay balak niyang kuhanin. Hindi ko na siya patatagalin. Apong, wag ho. Baka mapahama kayo kung siya ang punot dulo ng mga aswang dito. Sigurado ako malakas siya. Ang isang tulad ko ay may kakayahang pumuksa ng mga aswang, Elena. Ramon, kunin niyo ang sulo at itak na binasbasan sa asin. Ngayong gabi, bago sumikat ang araw, tatapusin na natin ang kasamaan sa kakahuyan. Elena, sumama ka. Kailangan mong makita kung sino ang tunay na kaaway. Wala akong nagawa kundi sumunod. Sa gitna ng dilim, nilakad namin ang daan patungo sa dulo ng kakahuyan kung saan madalas nakikita si Aling Susan. Hawak ni Apong Isaak ang krus habang si Kuya Ramon ay parang isang mandirigmang handang pumatay. Ramdam ko ang panganib. Hindi lang para kay Aling Susan kundi para sa aming lahat na sumusugod sa lungga ng isang nilalang na hindi namin alam kung ano ang tunay na anyo. Sumigaw si Apong Isaak noon at pilit na pinapalabas si Aling Susan. Lumabas din kaagad si Aling Susan noon. Hindi siya lumaban. Nakatingin lang siya sa akin. Ang tingin niya ay hindi ko malilimutan dahil punong-puno yun ng pagmamahal na hinaluan ng matinding pait. Sumigaw siya na umalis na ako doon at huwag babalik kina Apong Isaak. Pero bago pa man siya makagalaw, ay mabilis siyang hinawakan ni Kuya Ramon na nagtatago lang sa gilid ng kakahuyan. Habang nagpupumigla si Aling Susan, ay patuloy ang pagwisik ni Apong Isaak ng binditadong tubig sa kanya. Nagsisisigaw sa hapdi si Aling Susan pero nakapagtataka, hindi siya nag-aanyong halimaw. Nagmamakaawa siya, hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Narinig ko pa ang sinabi niyang sumunod raw sa kasunduan si Apong Isaak dahil wala akong kasalanan. Iginapos nila si Aling Susan. Sa pwesto ni Aling Susan ay nakapulot ako ng isang larawan.
Isang sanggol na nakalapag sa sahig ng bangka. Kaparehas ng kwento ni Apong Isaak. Ang sanggol na yon ay kapareho kong may malaking balat sa tenga. Itinago ko ang larawan sa bulsa ko. Hindi ko alam kung bakit pero kakaibang nararamdaman ko nung nakita ko yon. Mauna ka na umuwi, Elena. Kami na ang bahala dito sa aswang na ito. Kaya mo bang umuwi mag-isa? O kailangan mong samahan kita? Hindi na ho. Kaya ko umuwi mag-isa. Mabilis akong lumakad pabalik sa kubo. Ang una kong hinanap ay yung isdang tinapon ni Apong Isaak sa sahig. Nang makita ko yun, ay agad kong dinampot at tinago sa silid ko. Hindi lang yung basta isda. Ang bawat kaliskis noon ay parang may nakaukit na maliit na titik na hindi ko mabasa. Inilabas ko ang larawang pinulot ko sa pinagpwestuhan ni Aling Susan noon. Ang sanggol na may balat sa tenga. Ang sanggol na yun ay ako. Elena, wag ka munang lalabas ng kwarto mo ha. Dahil maghahanda na kami ng pagkain para sa darating na kaarawan mo. Magdiriwang tayo ng eksaktong 12:00 ng madaling araw. Oo. Sige. Tumingin ako sa lumang orasan sa dingding. 1 oras na lang at sasapit na ang 12:00. Ang kaarawan ko. Sa labas, narinig ko ang mahinang hasa ng itak at ang bulungan ni na Apong Isaak at Jason. Parang may kung anong ritual silang pinaghahandaan. Sa panginginig ng kamay ko, muli kong kinuha ang diaryong kinababalutan ng isda. Ngunit sa pagkakataong yon, may napansin akong piraso ng papel na nakasingit sa pinakailalim ng balot. Isang liham. Nakasaad doon na ang albularyong kasama ko ang kumitil ng lahi namin. Ako ang huling alay sa darating na 25 kaarawan ko para sa buhay na walang hanggan ni Apong Isaak. Nakasulat din doon na ang isdang yun ang maglalabas ng tunay kong anyo. Ang anyong hindi kayang hawakan ni Apong Isaak. Parang isang gayuma na sinunod ko ang sinulat ni Aling Susan doon. Pagkatapos kong lunukin ang huling bahagi ng hilaw na isda, naramdaman kong isang kakaibang init na gumagapang sa lalamunan ko pababa sa dibdib ko. Hindi yun nakakasuka. Parang nagising ang katawan ko. Ang pandinig ko ay naging mas matalas. Naririnig ko ang bawat tibok ng puso ni na Apong Isaak at Kuya Ramon sa kabilang silid at ang amoy ng inihanda nilang pagkain. Hindi na yun mabango sa akin. Amoy bulok, amoy luma at amoy ng kamatayan. Halina kayo sa hapag, Elena. Maupo ka na sa gitna. Espesyal ang gabing ito. Ngayon na ang 25 taon mong kaarawan. Maraming salamat po sa paghahanda nyo ng kaarawan ko. Parang sobrang dami naman ho nito para sa kaarawan ko lang. Naupo ako pero ang mga mata ko'y napako kay Apong Isaak. Sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang mapagkalingang ama. Ang nakita ko ay ang albularyong pumatay sa tunay kong lahi. Napansin ko rin ang pagbabago sa paningin ko. Ang liwanag ng gasera ay parang naging sobrang tingkad. Ay na, Elena. Pinaghirapan namin itong bake na ito. Siguradong hindi mo malilimutan ang lasa nito. Salamat ho, Kuya Ramon. Sabay-sabay na po tayong kumain. Masarap yan, Elena. Espesyal ang inihanda sa iyong pagkain. Tumingala ako sa orasan. 5 minuto na lang. Naramdaman ko ang paghaba ng mga kuko at ang pagtigas ng balat ko. Ang anyo na kinatatakutan ni Apong Isaak ay unti-unti nang lumalabas. Biglang umihip ang isang malakas na hangin, dahilan upang mamatay ang lahat ng gasera sa loob ng bahay. Apong, ang kanyang mga mata! Nagliliwanag ang mga mata ni Elena! Hindi ako ang inyong alay, Apong. Ako ang inyong kabayaran. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Sinugod ko si Apong Isaak. Sinubukan niya mag-usal ng orasyon pero bawat bulong niya ay nagiging abo. Iitakin ako ni Kuya Ramon, ngunit sa isang kumpas ko lang ay tumalsik siya sa dingding na naging dahilan para matusok sa tiyan niya ang itak. Alam ko na ang katotohanan ngayon. Hindi nyo na ako malilinlang. Ang tagal na panahon nyo akong pinaikot. Paano mo nalaman? Si Aling Susan. Siya ang tunay kong ina. Hindi maaari. Hindi ka pwedeng tumanggi sa ritual ngayon.
Ikaw ang huling alay na kailangan ko para sa buhay na walang hanggan. Elena, makinig ka sa amin. Tinuri ka namin pamilya pero ang katulad mo o ninyo ay hindi dapat nabubuhay sa mundong ito. Kailangan ni Apong Isaac ng puso mo para maging alay at magkaroon ng tagapagligtas sa baryo natin laban sa mga halimaw. Kailangan mo lang magsakripisyo. Ang dugo ko na nanakawin nyo ay gagamitin mo lang sa pansariling interes para maging immortal ka at hindi para iligtas sa mga tao sa baryo. Nakipagkasunduan ka sa itim na sining para maging immortal ka at ako ang tulay para maisagawa yon. Ang dugo ng isang aswang na hindi pa nakakatikim ng dugo ng tao. Tiningnan ko si Kuya Ramon. Sa kanya mga mata, nakita ko ang takot. Sinubukan niyang tumayo kahit naduguan siya. Hindi ko inaasahan na nasa likuran ko si Jason. Astang iitakin niya na ang likod ko nang bigla kong hinampas ang katawan niya para mabali ang buto niya. Sa mata ni Apong Isaac, hindi niya inakala na ganito ko kalakas. Nanatili siyang nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa gulat at puot. Hindi siya makapaniwala na kaya kong saktan si Jason. Ang kapangyarihan at lakas ko ay para sa taong may masamang balak sa akin kaya walang anuman ang pagsisisi sa mga mata ko. Hindi ako papayag na matalo mo kami. Hindi mo alam ang tunay kong lakas. Ako ang nag-iisang albularyo na kumitil sa buong angkan ninyo. At ang nanay mo, nasa bingit na kamatayan. Sa oras na patayin mo ko, mamamatay rin ang nanay mo. Elena, nagmamakaawa ako sa iyo. Pumayag ka na. Ililigtas mo ang buong baryo. Ang mga kaibigan mo, kaibigan natin, ay malalayo sa kapamakan kung mananatili dito si Apong Isaac. Siya ang kailangan ng tao dito. Hindi ako makakapayag dahil ang tunay na albularyo ay hindi pumapatay ng mga aswang na hindi kumakain ng tao. Ang katulad kong aswang na walang bahid ng dugo ng tao. Isang aswang na may konsensya. Ganon ba ang tingin mo sa sarili mo, Elena? Huwag mo kong patawanin. Kahit gaano mo palinisin ang iyong kamay, ang dilim sa iyong loob ay hindi kailanman magiging liwanag. Tingnan mo si Kuya Ramon. Natatakot sa iyo, hindi ba? Dahil alam niya na sa sandaling mawala ko, ikaw na ang susunod na katatakutan ng baryong ito. Mali ka, Apong Isaac. Hindi ako natatakot sa dilim na nasa loob ko dahil ginagamit ko ito para protektahan ang sarili ko. Bastang susugod sa akin si Apong Isaac. Mabagal pero determinado na gusto niya akong tapusin. Inilahad ko ang kuko ko sa braso niya para masugatan siya ng kaunti. Hindi ako papayag na ang katulad niya ang maghahari sa baryong ito. At ang natirang lahi na katulad ko ay papatay niya ng walang kalaban-laban. Hindi kami ang tunay na kalaban, Apong! Ang tunay niyong kalaban ay ang mga halimaw na pumapatay ng tao. Hindi ang katulad namin na hindi kumakain ng tao. Alam mo ang pinagkaiba nun dahil isa kang albularyo. Pero ang tulad mo ay may masamang balak sa oras na maging immortal ka. Huwag kang magmalinis, Elena. Kahit hindi ka kumakain ng tao, ang dugong nananalaytay sa iyo ay galing sa kadiliman. Sa mata ng mga taga-baryo, isa lang ang tingin sa inyo. Mga aswang! Hindi ako nakinig kay Apong Isaac. Sa isang mabilis na galaw, tinulak ko siya palayo. Tumama ang kanyang likod sa matandang puno ng nara at doon ko nakita ang isang enerhiya niya. Ang anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg. Ang pinagmula ng kanyang kapangyarihan sa pangungulam ay nakalabas. Di dahil sa tungkulin, kundi dahil natatakot ka na may mas malakas pa sa'yo. Tama na, Apong! Nakita ko lahat. Nakita ko kung paano mo pinahirapan noon ang pamilya ni Elena. Hindi siya ang kaaway. Ikaw ang sumpa sa baryong ito. Matagal ka nang nagpapanggap na mabuti pero ang totoo, gusto mo lang maging malakas para ikaw ang maghari dito sa baryo. Anong pinagsasasabi mo, Ramon? Nahihibang ka na ba? Si Elena ang kaaway natin. Ang aswang. Hindi ako kalaban mo o ng baryong ito. Tama na. Hindi ko na rin kayang sumama sa iyo sa tuwing gagamitin mo ang itim mong sining sa ibang tao kapalit ng malaking halaga. Hindi yun ang gawain ng tunay na albularyo. Elena, tama ka. Hindi niya ginagamit ang kapangyarihan niya sa tama.
Ginagamit niya yun sa masama para makapaghiganti. Ramon, itigil mo na yan. Kailangan kita para maging alay si Elena. Sumunod ka sa tatay mo. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Sa pilit mong paggayuma sa kanya, kaya pinili niyang magpakamatay. Hinayaan kita dahil kinikilala kitang tatay. Pero ngayon, hindi na ako susunod sa iyo. Nang marinig ang pagsuway ni Kuya Ramon kay Apong Isaak, tuluyan ng nilamon ng dilim ang katuwiran ni Apong Isaak. Ang kanyang mukha ay namula sa puot at ang kanyang mga mata ay naging uling na nagbabaga. Bastian! Kung ayaw mong sumunod, sasama ka sa kanila sa kabilang buhay. Walang puwang ang mga traidor sa mundong itinayo ka. Wag! Mabilis pa sa kidlat na binunot ni Apong Isaak mula sa kanyang likuran ang isang mahaba at matalas na buntot pagi. Alam ng lahat sa baryo na ang sandatang yon ay hindi lamang nakakamatay sa laman, kundi nakakasunog din ng kaluluwa ang sinumang tamaan nun, lalo na ang katulad kong may dugo ng isang aswang. Sa isang malakas na paghampas sa hangin ay napapikit ako. Ang akala ko ay tinamaan ako pero ang narinig ko ay hindi ang hagupit sa balat ko, kundi ang isang malakas na impit ni Kuya Ramon. Pagdilat ko'y nakatayo sa harapan ko si Kuya Ramon. Nakaharang ang kanyang katawan bilang kalasag. Ang buntot pagi ay tumama ng malalim sa kanyang dibdib. Gumuhit yun ng isang mahabang sugat na naglalabas ng kakaibang usok. Bumagsak siya sa kanyang tuhod habang ang dugo ay mabilis na dumadaloy sa kanyang damit. Lupan! Isa kang hangal! Bakit mo binigay ang buhay mo para sa isang halimaw? Elena, tumakbo ka na. Hindi ka halimaw. Ikaw ang pinakatao sa ating lahat. Walang hiya ka, Apong Isaak! Wala kang puso! Itinuring kitang tunay na tatay. Ang akala ko ay mabuti ka at kapakanan ko lang ang lagi mong iniisip. Pero pati ang sarili mong anak ay kaya mong patayin! Hindi ko kailangan ng pamilya, Elena. Ang kailangan ko ay kapangyarihan. Ang kapangyarihan na nanalalaytay sa dugo mo. Matagal kong hinintay ang araw na ito. Ang kaarawan mo para sa matagumpay na pag-aalay. Pero sinira mo mga plano ka. Sa sandaling yon, hindi na lang galit ang naramdaman ko. Isang purong enerhiya ng paghihiganti ang sumabog sa loob ko. Ang buong anyo ko ay nagsimulang magbago. Ang mga balat ko ay naging matigas na parang bakal at ang mga mata ko ay nagliwanag ng kulay ginto. Wala ng takot at wala ng pag-aalinlangan. Hindi ko na inintindi ang halakhak ni Apong Isaak o ang papalapit na yabag niya. Ang tanging nakikita ko ay ang dahan-dahang pagpikit ng mga mata ni Kuya Ramon. Ang sugat mula sa buntot pagi ay hindi basta sugat. Yun ay may lasong itim na parang sinusunog ang kanyang pagkatao. At ang dugo ko lang ang makakapagligtas sa kanya. Hiniwa ko ang palad ko para umagos ang dugo. Saka ko pinainom ang ilang patak kay Kuya Ramon. Sa bawat patak ng dugo ko sa bibig niya ay naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon. Ang gintong liwanag sa mga mata ko ay parang lumipat sa kanyang katawan. Unti-unti, ang nangingitim na ugat sa kanyang leeg na dulot ng laso ng buntot pagi ay nagsimulang maging kulay normal. Narinig ko ang mahinang paghinga ni Kuya Ramon. Ang dugo sa kanyang dibdib ay huminto pero ang sugat niya ay sariwa pa rin. Elena, anong ginagawa mo? Huwag ka magsalita, kuya. Magpahinga ka muna. Ang mahalaga ay ligtas ka na. May kailangan muna akong tapusin. Lumingon ako kay Apong Isaak. Ang kanyang muka'y hindi na lang puot ang mababakas, kundi purong pagngangalit. Ang pag-aakalang ang dugo ko ay para lamang sa kanyang ritual ay naglaho nang makita niyang kaya nitong magbigay ng buhay. Sinayang mo ang banal na dugo ng iyong lahi para sa isang hamak na tao. Hindi mo ba alam na sa bawat patak ng binigay mo, binabawasan mo ang sarili mong buhay? Hindi yun sayang kung ang kapalit ay ang buhay ng taong tapat sa akin. Mas pipiliin ko maging mahina bilang aswang kaysa maging malakas pero kasing sama mo. Sa gitna ng panghihina, naramdaman ko ang paghawak ni Kuya Ramon sa kamay ko. Hindi na siya ang duguan na lalaki noon.
Ang dugo ko'y nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang lakas. Tumayo siya sa tabi ko. Handa nang lumaban para sa huling pagkakataon. Hindi ka nag-iisa, Elena. Tapusin na natin ang kasamang ito. Kahit magsama pa kayong dalawa, mga hangal, hindi niyo ako matatalo! Nakahanda na si Apong Isaak sa kanyang huling atake. Hawak niya ang buntot pagi sa kanyang kamay at ang natitirang piraso ng kanyang anting-anting sa kaliwa. Naramdaman ko ang init ng kamay ni Kuya Ramon na humahawak sa braso ko. Hindi lamang yun simpleng hawak. Naramdaman ko ang pagdaloy ng sariling dugo ko sa mga ugat niya na parabang naging isang tulay sa kaluluwa namin. Ang kapangyarihan ko bilang aswang at ang kanyang purong determinasyon bilang tao ay nagsanib puwersa. Walang silbi ang inyong pagkakaisa. Ang dilim ay laging mananaig. Tatapusin na namin ang kasamaan niyo. Sumugod si Apong Isaak. Ang buntot pagi ay naglabas ng mga itim na kidlat pero sa pagkakataong yon, hindi ako natatakot. Mabilis na kumilos si Kuya Ramon. Gamit ang kanyang bagong lakas, ay hinarangan niya ang bawat kumpas ng buntot pagi gamit ang isang matibay na sanga na puno ng binalot na enerhiya ko. Bawat salpukan ay naglalabas ng malakas na tunog na parang nagpapatumba sa mga puno. Habang abala si Apong Isaak sa pakikipagpalitan ng hampas kay Kuya Ramon, nakahanap ako ng tamang pagkakataon. Lumutang ako ng bahagya sa lupa. Ang mga kuko ko ay naglabas ng matinding liwanag. Hinawakan ni Kuya Ramon ang kabilang kamay ko at sabay naming itinutok ang aming mga palad kay Apong Isaak. Isang dambuhalang gintong liwanag ang kumawala sa kamay namin. Tinamaan noon ang natitirang anting-anting sa dibdib ni Apong Isaak. Hanggang sa narinig namin ang malakas na niyang hiyaw. Astang uusal pa ng orasyon si Apong Isaak, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa bilis ng pagbigkas ng mga itim na salita. Pero bago pa man niya matapos ang sumpa, ang gintong liwanag na nagmumula sa amin ay tuluyan ng binalot ng kanyang buong pagkatao. Hindi! Hindi maaari! Ang kapangyarihan ko! Ang buhay ko! Elena, tapos na. Wala na siya. Ang kasamang nagari sa loob ng ilang dekada. Natapos dahil sa iyo. Yun ang huling sigaw ni Apong Isaak na halos hindi na makilala dahil sa libu-libong isda na kumawala sa kanyang katawan. Ang mga isdang yun ay ang mga isdang pinapakain ko sa kanya galing kay Aling Susan. Ang natitirang piraso ng anting-anting sa kanyang dibdib ay sumabog. Kasabay ng pagsabog ng anyo ni Apong Isaak ay unti-unting naging abo. Ang itim na usok na dati ay bumabalot sa kanya ay daan-daang tinangay ng hangin hanggang sa wala nang matira kundi ang katahimikan ng gubat. Dahil sa atin, kuya. Kung hindi mo hinarang ang katawan mo at kung hindi mo ako piniling pagkatiwalaan, baka naging alay na rin tayo ngayon. Halika na. Punta na natin ang iyong nanay. Patawarin mo ako kung matagal ka naming nilinlang. Ang buong akala ko, ang dugo ng pamilya ay mas matimbang pero mas matimbang pala ang kabutihan. Habang naglalakad kami sa masukal na kagubatan, ang bawat takbang ni Kuya Ramon ay may kasamang bigat ng pagsisisi. Uminto siya sandali at tumingin sa malayo, sa direksyon ng mga kabahayan sa ibaba. Elena, kailangan malaman mo ang lahat. Ang mga namatay sa baryo dahil sa sinasabi nilang misteryosong sakit, hindi yun mula sa kalikasan. Si Apong Isaak ang gumawa nun. Ginagamit niya ang kanyang mga orasyon para lasunin ang hangin at tubig sa gabi. Ha? Pero bakit? Siya ang nilalapitan ng mga tao para magpagamot. Yun ang plano niya. Gagawa siya ng sakit para siya ang magmukhang bayani kapag kunwari nagagamot niya ang ilan. Pero ang totoo, ang bawat gamot na binibigay niya ay may kapalit. Ang unti-unting pagpisa sa kaluluwa ng mga taga-baryo para mas lalo silang matakot at umasa sa kanya. Napakuyom ang mga palad ko sa narinig kong yon kay Kuya Ramon. Ang taong itinuturing kong tagapagligtas ay siya palang salot na pumapatay sa mga inosente. Pero mas lalong kumulo ang dugo ko sa sunod niyang sinabi. At ang mga masasamang aswang na umatake sa gabi,
Sila ay mga alaga niya, Elena. Mga taong pinilit niyang uminom ng itim na likido para mawala ang katinuan at maging mga halimaw na sumusunod sa kanya. Ginagamit niya sila para kitli ng mga mabubuting aswang. Ang mga katulad niyo ng nanay mo na may kapangyarihang magpagaling at magbantay ng kalikasan. Natatakot siya sa inyo dahil kayo lang ang may kakayahang bumuwag sa kanyang kapangyarihan. Kaya ba? Kaya ba niya inubos ang mga angkan ko? Dahil alam niyang kami ang hadlang sa paghahari niya? Oo, pinagmumukha niya kayong salarin para ang mga taga-baryo mismo ang magtaboy sa inyo. Ginamit niya ang ignoransya at takot ng mga tao para maging katuwang sa kanyang kasamaan. At totoo na ang dugo at puso mo ang huling alay para maging immortal ang katulad niya. Dahil ang katulad mo ay hindi isang aswang na kahit kailanman hindi pa nakakatikim ng dugo ng tao. Ang katulad mo na lumalabas ang tunay na kaanyuhan at kapangyarihan sa ika-25 kaarawan. Nakarating na kami sa bukana ng kuweba. Huminto si Kuya Ramon at tumarap sa akin na may luha ang mga mata. Humingi siya ng kapatawaran dahil wala siyang ginawa noon nung isa-isang pinahirapan ni Apong Isaak ang mga kalahi ko. Nakarinig naman ako ng mahinang iyak, kaya dali-dali kami pumasok sa madilim na kuweba. Doon sa gitna ay nakita namin si Aling Susan. Napalud ako sa malamig na bato ng kuweba. Nakagapos ang kanyang mga kamay at paa ng mga lubid na binasbasa ng itim na orasyon. Ang kanyang anyo ay labis na nanghihina. Ngunit ang nagpapahirap sa kanya ay ang makapal na guhit ng asin na nakapalibot sa kanya. Para sa mga katulad namin, ang asin ay hindi lamang hadlang. Yun ay parang apoy na dahan-dahang sumusunod sa enerhiya namin at pumipigil sa kakayahan naming magbago ng anyo o magpagaling. Sinubukan kong lumapit pero agad akong napaatras. Ang puwersa ng asin ay parang isang pader na tumatama sa dibdib ko. Ramdam ko ang hapdi sa bawat takbang ko. Wag, Elena, masasaktan ka lang. Ang asin na yan ay may halong pulbos ng buntot pagi. Hayaan mo ako nang gumawa nito. Elena, anak, tumakbo ka na. Darating si Isaak. Wala na siya, Nay. Patay na si Apong Isaak. Tapos na ang lahat ng pananakot niya. Huminga ng malalim si Kuya Ramon. Kahit alam niyang ang bawat butil ng asin ay dumadaan sa madilim na ritual ng kanyang ama, hindi siya nag-atubili. Gamit ang kanyang mga kamay, sinimulan niyang ikalat at walisin ang makapal na guhit ng asin na nakapalibot kay Aling Susan. Sa bawat dakot niya, naririnig ko ang mahinang tunog na parang kumukulong tubig. Ang asin ay tumututol sa kanyang paghawak. Nag-iwan yun ng palto sa kanyang mga palad pero hindi siya tumigil. Hindi siya bumitaw hanggang sa tuluyan ng maputol ang daloy ng enerhiya na nagpakulong kay nanay. Naramdaman ko ang biglang pagluwag ng hangin. Mabilis akong sumugod sa tabi ni nanay at kinalaga ng mga itim na lubid na nakagapos sa kanya. Sa sandaling mahawakan ko yun, ay naramdaman ko ang kapayapaan sa puso ko. Lumingon ako kay Kuya Ramon. Nakaupo siya sa sahig. Daan-daan siyang tumayo. Tinitiis ang hapdi sa kanyang palad na parang naging marka ng kanyang sakripisyo. Inalalayan niya ako sa paglabas kay nanay sa kuweba. Sa labas ng kuweba ay nakahinga ako na maluwag. Dahil sa eksaktong kaarawan ko, ay tapos na ang madilim na balak ni Apong Isaak sa baryo namin. Mananatili pa ba kayo dito sa baryo? Walang nakakaalam ng tunay niyong pagkatao. Ako lang ang may alam niyan. Hindi na kami mananatili dito, Kuya. Bumalik ka na sa kubo. Bigyan mo ng maayos na libingan si Jason. Patawarin mo ko kung ako ang naging dahilan ng pagkamatay ng anak mo. Ako ang patawarin ninyo. Dahil inayaan kong lamunin ng kasamaan ng tatay ko. Maraming buhay ang nawala dahil sa kanya. Inosente man o hindi. Huwag ka mag-alala sa amin. Hahanapin namin ang bundok ng mga kauri namin. Ang mabubuting aswang na nagtatago sa dilim. Panahon na para muli naming buuin ang angka namin. Hindi para manakit, kundi para magbantay sa kalikasan na matagal nang inabuso ni Apong Isaak. Inalalayan ko si nanay na maglakad palayo kay Kuya Ramon. Kahit na nangihina pa siya, may bagong ningning ang kanyang mga mata.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na siya kailangang magpanggap o matakot sa bawat paglubog ng araw. Habang naglalakad kami palayo sa kuweba, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko si Kuya Ramon na pinapanood ang pag-alis namin. Tinahak namin ang landas patungo sa malalim na kagubatan. Hindi yun ang gubat na puno ng panganib at sumpa. Yun ang tahanan namin na sinira ni Apong Isaac. Lumipas ang 5 taon noon. Nakontrol ko ang kapangyarihan ko bilang aswang. May nakilala kong isang purong tao. Katulad ni Kuya Ramon, tinanggap niya ang pagkatao ko. Meron na akong isang anak. Ang anak namin ay may 2 kulay ang mga mata. Isang gintong kulay sa kanan at isang asul sa kaliwa. Ang pangalan niya ay Marian. Hanggang sa muling pakikinig ka, Banong. Maraming salamat dahil sinubaybayan niyo ang kwento ko. Isang kwento na hindi lahat ng aswang ay dapat puksain at hindi lahat ng albularyo ay dapat na pagkatiwalaan. Ang tunay na anyo ng isang nilalang ay hindi nasusukat sa kanyang dugo, kundi sa mga sakripisyong handa niyang gawin para sa ikabubuti ng lahat. Maraming salamat sa mga listeners na hanggang dulo ay sinuporta ng kwento, Kabanong. Maraming salamat din sa inyo, Kabanong, sa kahanga-hangang pagsasalarawan ng buhay ng mga senders. Muli, ako si Elena at ito ang aking kwento. Wakas!